Nakaugalian na ng aming pamilya na sa tuwing dumarating ang araw ng undas, nagtutulos kami ng kandila sa labas ng aming bahay sa mismong bakuran. Ang pagtutulos ng kandila ay katumbas na rin ng pagbibigay respeto at alaala sa mga nangamatay naming mahal sa buhay at sa kanilang kaluluwa. Ginagawa namin ito sa tuwing hindi kami nakakadalaw sa simenteryo. Ito man lang ay maibigay namin sa aming mga nangamatay na mahal sa buhay bilang tanda ng paggunita namin sa kanila. Noong bata ako, hindi ko pa noon naiintindihan ang ibig sabihin ng mga pinaggagawa namin. Pero tandang-tanda ko, enjoy na enjoy ako sa pagsisindi ng kandila at sa pag-ihip nito tuwing papatay na. In fact, kumakanta pa ako ng happy birthday at ini-imagine kong birthday cake ang hinihipan ko sa halip na simpleng kandila lang. It was time of innocence on my part. Pero yan sa aking best friend na isang psychic. Sa tuwing kinukwento ko sa kanya ang karanasang ito, yun daw kainosentehan ko ang dahilan kung bakit naganap sa akin ang naranasan ko. Sometimes daw, innocence is enough door for ghosts to enter, which made me vulnerable at that time. Anyway, on that particular ondas of 1982, I was only 8 years old then. Gabi na noon ang utusan ako ng mother ko na patayin ang mga kandilang sinindihan sa labas. May 7 kandilang itinulos for that time. 1 for each dead loved ones na inaalala. Pero that night, nagdagdag ako ng isa nang hindi nalalaman ng family ko. Dinagdagan ko ng isa to make it 8 para tugma sa edad ko. And I was blowing the candle one by one. Kumakanta pa ako ng happy birthday. Nakahana yung mga nakasinding kandila at matiyaga akong inisa-isang hipan iyon until I reached the 8th candle. Nang dumukwang ako sa ika-8 kandila para hipan iyon, nagulat ako nang unahan ako ng isang babaeng may mahabang buhok. Siya ang umihip ng ika-8 kandila. Then she looked at me and smiled. Napatili ako sa sobrang takot at kabiglaan. I knew hindi tao ang babaeng iyon. I knew then that she's a ghost dahil nakaputi siya at tila nag-glow. Posible kayang hinipan niya ang ika-8 kandila dahil accidentally nailaan ko yun sa kanya. Ewan ko. When my mother and brothers went outside to see me, nadatnan daw nila ako nakatulala at nanginginig. Nilagnat ako after that encounter. From that day on, sa tuwing dumarating ang undas, hindi na ako nagpa-participate sa pagtutulos ng kandila. Somehow nagkaroon na ako ng phobia. Until I became old enough to understand that there are really spirits all over the place. Hindi lang nakikita ng naked eye, pero nananatili ang presensya nila. At normal lang iyon. In a time of vulnerability, sila'y nagpapakita sa tao, tulad ng naganap sa akin. I'm sure makakita man uli ako ng multo, matatakot pa din ako. But perhaps I wouldn't be that scared anymore, now that I understand. How ironic, na araw pa ng patay na matay ang father ko. Nasabi ko ito dahil funeral homes ang negosyo namin. My papa died a sudden death, car accident. None of us was prepared for this. Nakakapanglumo man, kaagad namin tinanggap ang kapalaran. Dahil na rin sa kailangan namin magpakatatag upang maayos agad ang burol ng papa. Maraming dapat asikasuhin. And one of those things ay ang pagpapaimbalsamo ni papa. I took the initiative na gawin iyon. I remember as a young boy, pinapanood ko si papa habang nag-iimbalsamo ng patay. Tinuruan niya ako ng step by step at kung papaano dapat ratuhin with respect ang katawan ng yumao kahit wala na roon ang kaluluwa nito. I often wondered kung saan napupunta ang kaluluwa ng namatay. At sa tuwing tinatanong ko si papa, parati siyang tumatawa ng malakas. Depende raw sa relihiyong ng tao kung saan napupunta ang kaluluwa ng namatay. May nagsasabing sa langit o kaya bumabalik sa lupa para ipanganak muli. May nagsasabi ring lumilipat lang ang kaluluwa sa hayop o kaya nananatiling ligaw dito sa lupa. Malalaman lang daw ang katotohanan kapag namatay na ang tao. Habang iniimbalsamo ko si papa, naalala ko ang conversation namin iyon. My father never had a religion, pero ayon sa kanya, may relasyon daw siya sa Diyos. As a Catholic, I'd like to believe na sa langit napunta ang papa ko. I believe he died knowing God and that he was in peace. Pero habang isinasagawa ko ang pag-iimbalsamo sa kanyang katawan sa aming munting lab area, animo na malikmata ako.
I thought I saw him standing on the doorway, looking at me. Inoobserbahan ang ginagawa ko. Kinilabutan ako. Pero naisip ko kagad na bunga lang iyon ng sobra kong pagkabigla sa pagkawala niya. I still visions of my father as if he was still alive. Dinamitan ko si Papa ayon sa gusto niya. Black tuxedo yun. And I put red ribbon sa kanang bahagi ng kanyang dibdib to symbolize his passion for life. Even though he made his living out of the dead. Parati niyang sinasabi sa akin yun. There's nothing to be ashamed of our business because we give people the noble exit which one of us deserves. Indeed, my papa deserves a noble and respectable exit. Kaya nga ako na mismo ang nagboluntaryong isaayos ang kanyang katawan at funeral kahit nagdadanamhati ang puso ko. Ayon sa mama, sandali lang daw ibuburol si papa. Oras na dumating lahat ng mga inaasahang kamag-anak, ililiming siya agad. Alam kong sobra rin ang pagdadalamhati ng mama ko, kaya gusto kong mapabilis ang burol ng papa. Bukod doon, alam din namin lahat na marami pang dapat asikasuhin sa mga naiwanan ni papa. Gagabi-gabi ako na rin ang nagboluntaryong bantayan siya. Hindi ako natutulog habang nasa tabi ng ataol niya. Minsan naiidlip ako. Yung final night ng burol ni papa, naidlip akong umiiyak. Dahil alam kong iyon na ang huling time na makikita ko ang physical body niya. My father was also my mentor in this business, kaya gano'n na lang ang pag-iyak ko. Habang nakayo at humahagulhol ako, bigla akong naramdaman ang malamig na kamay sa aking balikat. Hindi ako nakakilos. Kinabahan ako. I'd like to think na kamay o ng kapatid kong si Paul o kay kamay ng isa sa mga uncles ko na umaalo sa akin. Pero iba ang naging pakiramdam ko. I knew it was my papa. Hindi nang itaas ko ang mukha ko at tingnan ng tao sa aking likuran. Nagulat ako. Nakatayo sa aking likuran ng aking papa. He smiled at me as if he was reassuring me that he was okay saan man siya pupunta. After a while, naglaho rin si papa. Was it a hallucination? Isang guni-guni bunga ng matinding pamumulila. I'm not sure, yet alam ko kung ano ang nakita ko at doon nakatitiyak ako. Araw ng libing ng papa. Hanggang sa huling sandali, ako ang nagasikaso ng lahat. I haven't got the chance to really say goodbye. Pero matapos siyang mailibing and after all the guests gone home, noon lang ako tuluyang nakapagpaalam kay papa sa harap ng kanyang marmol na puntod. As I was leaving the ceremony, I thought I saw my father waving goodbye beside his puntod. Goodbye, papa, I uttered in an audible whisper, and thank you for everything. That was the last time. Nangyari ito noong bata pa kami. Noong uso pa ang caroling at marami pa ang naaaliw dito at nagbibigay. Late 70s siguro iyon. 5 kami sa grupo. 3 kaming babae at 2 lalaki. Lumilibot kami sa street ng aming bahay at nakakarating din sa iba pang karating street para lang mangaroling. Tandang-tanda ko piso ang pinakamalalaki naming natatanggap kada bahay. Swerte ang maka 2 pisong papel. Pero bukod sa pera, masaya ang mangaroling noon. Barkadahan din kasi ito. Na after namin mangaroling, nagmimerenda kami ng soft drinks at mamon sa bakery. Noong particular night na iyon, dumayo kami sa ibang lugar para mangaroling. From Project 7, punta kami doon sa Bago Bantay. Hindi namin saulang mga bahay doon pero sumigi pa rin kami. Isang particular na lumang bahay ang aming namataan. Liblib sa bahagi yun ng Bago Bantay, kahit na nga sabing eskwelahan ang nasa tapat niyon. Kinanta namin yung usual naming line-up ng Christmas song. Then sa kalagitnaan ng aming pagkanta, lumabas ang isang asong itimula mismo sa loob ng lumang bahay. Hindi kami gaanong natakot dahil nasa tapat naman kami ng gate at hindi umaatake ang aso. Sanay na rin naman kami sa mga bahay na may aso sa tuwing kami ay mga ngaroling. Ang isa pa hindi naman tumahol ang aso. Lumakad lang palapit sa gate. Para siyang maamo. Yet alert ako sa anumang maaaring mangyari. Paglapit ng aso sa gate, naupo ito at nakinig sa aming pagkanta. Nang matapos ang aming Christmas medley, nagsimula na kaming mag-chant ng "Namamas ko po." Nakita namin sa bintana, sa puting kortina, may anino ng tao. Huminto ang anino ng tao sa bintana pero hindi sumilip. Nabuhayan kami ng loob at lalong nilakasan ng aming pagsasabi ng "Namamas ko po." Habang ang aming paningin ay nakapukol sa bintana, umaasang sisilipin kami ng tao. Pero hindi man lang gumalaw ang anino. Pagbalik namin sa kanalalagyan ng aso, nagimbal kami nang makita namin ang asong itim ay naging isang tao.
Ewan ko kung paano ko ipapaliwanag. Ngunit kitang-kita ng dalawang mata ko. Nag-transform ng aso at naging tao. Parang special effects sa movie. Nakaitim ang lalaki at mukha lang niyang na makikita sa dilim. Sa takot naming magkakaibigan ay kagad kaming nagtakbuhan palayo sa bahay na iyon. May mga nakasalubong kaming mga bata na nangangaraling din. Somehow alam na nila kung bakit kami nagtakbuhan. Nagpunta kayo sa bahay na iyon ang hula agad ng isa. Bakit? Ano ba ang bahay na iyon? Ang humihingal ko pang tanong. Bahay ng mga mangkukulam ang bahay na iyon. Sa tuwing may nangangaroling sa tapat nila, tinatakot nila. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Tila nga ganon ang nangyari. Magmula noon, hindi na kami nangaroling sa labas ng aming lugar kung saan mas pamilyar kami sa mga bahay at mas ligtas. Gayon pa man isang hindi malilimutang karanasan ang naidulot sa amin ng munting adventure na iyon. Isang bagay na hanggang ngayon, ikinukwento ko pa rin sa iba every time I had the chance to share my story.